kapatid, sa pagpasok ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma. Ito ang 40 araw ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Minsan lamang ako daraan. Ngunit ano nga ba ang Kwaresma at paano ito maisasakatuparan ng buong ganap? Halina't atin tuklasin ang gawain patungkol sa banal na panahong ito. Ang Kwaresma ay nagmula sa salitang Latin na quadragesima o sa wikang Tagalog ay 40 o 40. Kung ating bibilangin, mayroong 40 araw ang buong Kwaresma na nagsimula ng Miyerkules ng Abo hanggang sa Sabado de Gloria, ngunit hindi kabilang dito ang mga araw ng linggo. Sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay, tayo ay tinatawagan, inaanyayahan, at linisin ang kalooban at ihanda ang sarili sa dakilang gawain ng Diyos, ang kanyang pagliligtas at pagtubos ng ating mga kasalanan. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng inang simbahan na mag-ayuno at umiwas sa pagkain ng mga karne o fasting and abstinence. Ang pag-aayuno o fasting ay inoobligang isagawa ng mga Katolikong mula edad 18 hanggang 59 na taong gulang, maliban na lamang kung mayroong karamdaman at buntis. Ang pag-aayuno ay ang pagbabawas ng pagkain sa isang buong araw. Ito ay sinasagawa tuwing Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Samantala, ang abstinence naman ay ang pag-iwas sa pagkain sa kahit anong karne ng hayop, maliban na lamang sa isda. Ginagawa ito tuwing Miyerkules ng Abo at sa lahat ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ito ay inoobliga sa mga Katolikong may edad 14 at pataas. Ang sakramento ng kumbisal ay nakatutulong upang palaguin natin ang ating sarili sa buhay espiritual at pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabalik loob sa Diyos kung saan tayo ay nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Dito ay inililinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihang iginawad ng simbahan sa mga kaparian. Ang Kwaresma ay patungkol din sa pagiging bukas palad sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sa pakikipagkapwa o sa ating pagkakawang gawa ay matutunan din sana nating makita si Kristo sa kanila. Ito ang hiwaga at ganda ng pagkakaroon ng makabuluhang Kwaresma. Sa karupukan ng ating pagkatao'y madalas na nagpapawalay tayo kay Kristo. Kaya't Kwaresma ay tila ba nagsisilbing pagtawag muli sa Diyos sa tuwing tayo ay mapapalayo upang tayo ay kanyang maibalik sa mainam niyang pastulan at tamasahin ang tunay na ligayang pangako niya sa atin. Tayo po ay sama-samang manalangin, Magnilay magbalik loob sa ating Panginoon. Mamahal